kontra dolyar kasunod ng anunsyong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa unang pagkakataon itong nakalipas sa 2 linggo, bumalik na yan sa 59 peso level. Mararamdaman ba ni Juan ang epekto niyan? Nakatutok si JP Soriano. Kasunod ng pag-anunsyo ng 2 linggong ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran, ang halaga ng piso kontra dolyar lumakas. Mula sa 60.33 kahapon, nagsara ang palitan ngayong araw sa 59.43 kada dolyar. Ngayon lang muling bumalik sa 59 peso level ang palitan sa loob ng 2 linggo. Ang pagbawi ng piso kontra dolyar, good news sa pangkalahatan sa ekonomiya ng bansa. Dahil kalaunan mas mura ang mga inaangkat ng Pilipinas gaya ng langis, pagkain at mga hilaw na materyales. Dahil dito nababawasan ang pressure sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Bukod dito, mas lumalakas ang purchasing power o yung kakayahan ng mga Pilipinong bumili ng imported goods. Kasi net importer tayo no? At ang ginagamit nating pang-import ay dolyar. Mamimili tayo ng dolyar, gamit natin ng piso. So kung mataas ang presyo o mataas ang palitan ng piso kontra dolyar, mataas din ang presyo ng mga ini-import natin dito. Pero pagka bumaba naman ang palitan ng piso kontra dolyar, makakabuti yan doon sa ating importation. Pero wag daw asahan na mararamdaman agad ang epekto ng pagbawi ng piso kontra dolyar sa presyo ng produktong petrolyo, pati na rin sa ilang bilihing nagtaas na. Ang problema natin, pagka pataas, mabilis. Pagka pababa, maraming mga dahilan, maraming argumento, katulad ng petrolyo. Sinasabi nila, ang batayan niyan is yung replacement cost, yung current price sa world market. Kahit na binili nila ng mas mababa nung isang buwan, walang $100 per barrel yon. Ang tinitingnan nga natin para mga nasa 60 level ang bilihan ng oil kada bariles. Pero ngayon nasa more than 100 na. Kanina bumaba sa 100, hindi agad natin makikita ito sa merkado. Sasabihin nila, teka muna, kasi nabili namin yan, mataas. Kung meron man daw apektado sa pagbawi ng piso ay ang mga may hawak ng dolyar o yung mga ipinapadala ng mga OFW sa mga kaanak nila sa Pilipinas. Hindi ito makakabuti doon sa may mga hawak na dolyar dahil mas mababa ang palit. So makikita agad nila na pagka nagpunta sila sa bangko, mas mababa ang makukuha nilang kapalit ng dolyar na ipinapalit nila sa mga bangko. JP Soriano, nakatutok 24 oras.